What's up mga ka-serve? Welcome to the show. It's called The Serve. I'm Boom Gonzalez. And I'm Jennifer Nierva. Lagi niyo akong kasama sa mga volleyball coverage. At least that's what I hope. Ngayon, nandito para magatid ng mga puno ng kwentuhan, kulitan, kwento at mga smart banat about the sport that you and I love very much. And of course, lahat ng mga nanonood. Yeah, and I am the player, libero at volleyball lifer. Dito sa The Serve, hindi lang skills at playthroughs ang pag-uusapan natin. We're here to talk about the stories behind the game, on and off the court. Ba't di mo pa sinama yung business owner sa ano mo? Anyway, kaya kung volleyball ang, ang buhay mo, make sure to follow our show. Spike that notification bell. Every week, makakasama nyo kami for Courtside Vibes, kwentuhan with the biggest names in the sport. Kaya make sure to finish the entire episode para may chance to win 5,000 pesos worth of Arena Plus vouchers. Kailangan nyo lang sagutin ang tanong na, anong pick mo? Alright? That's the question sa dulo ng episode sa Spotify comments. At syempre, isama na rin ang inyong Arena Plus username para valid ang entry. At habang hinihintay natin ang tanong na yan, boom, sulit agad tong episode natin kasi ang guest natin today is all about grit, brains, beauty, and bounce back. Ikaw yung guest. Ikaw yung aming guest. May iba ba? Marami naman kayo ganyan talaga. Of course. She's a proud Bulacania. So, starting from a proud Bulacania to UAAP standout to scholar athlete, tapos ngayon, balik sa PVL after injury. Oo nga, kunwari hindi ko alam. Pero sige, siya ay walang iba kundi si Amy Hernandez. Welcome to The Serve! Welcome to The Serve, Amy! Alright, nakakakaba naman to. Wag. Dapat kami yung kabahan eh. Kwentuhan lang. Oo, kwentuhan lang. Catch up lang, lalo na kayo, lagi kayo magkasama. Ang tagal naming, ang tagal ko siya hindi nakikita actually. Correct. Hours. Sige, before we begin, we just want to say welcome back Thank you. to Thank volleyball. you. Congrats on being injury-free. I know that's a long process. Hindi pa, everything is parang an ongoing process for people who get injured. Pero it must feel good na after, 20 months ka rin halos. I think more pa nga yata, no? Hindi ko na nabilang ko ilang months. Pero dadalawang taon na ako ngayong November. Diba? November 9 kasi ako na-injure. So, sakto, alam na alam. Tumakda talaga sa utak mo. Hindi ko makakalimutan. Okay. Yes. And okay, so is there parang a feeling of relief ba? Ano bang pakiramdam nung first game back or first practice back? First practice, takot pa talaga ako. As in, kinakabahan ako, parang di ko alam, may iyak ba ako nun? Di ko alam, tatalon ba ako? Paano ba ulit tumalon? Paano ba ulit gumalaw? Kasi ilang months nga na nag-rehab lang ako. Tapos, una, syempre mag-isa lang ako. And then, sobrang naiilang na ako kapag, kunyari, meron na akong kasama sa loob. Natatakot ako pag magbablock ako na may kasama kasi feeling ko maaapakan ko sila or like, maa-out of balance ako, ganun. Pero eventually naman, nakukuha ko yung kumpiyansa ko, ganyan. Hanggang sa naging natural na lang ulit na nakakagalaw ako eventually sa loob ng court. Gano'ng katagal yon, Jen? Gusto ko lang matanong yung bago naging parang natural sa'yo na gumalaw ulit sa court. Matagal din siya. Buti na lang nakapag-prepare ako bago yung on tour. Like, nakasama talaga. Parang gradually na in-insert ako sa team, na sa ball training, na kasama yung teammates ko, ganyan. Nung una, lang ako, parang hindi pa ako sure nun. Ang sabi ko pa, gusto ko pagbalik ko, nasa first six ako ulit. Parang ganun. Very competitive, no? Ganun yung mindset ko nun. Tapos lagi kong kinakausap yung mga PTs namin tsaka mga SNCs na gusto ko yung pag bumalik ako yung laro ko parang di ako nawala. Ganon. So parang ayun siguro yung kumpiyansa, hindi naman siya talaga nawala. It's more on yung takot lang talaga yung parang nangingibabaw nung umpisa. Na maulit ulit. Yeah, na maulit ulit kasi second time na eh. Oo nga. Amy, lagi ko kasi siyang kinakamusta. Sabi ko, Amy, kailan ka na babalik? We're very excited to see you back on the court. Gusto ko malaman parang, kasi syempre mahirap yung injury. It's not only yung physical battle na kailangan mo bumalik in shape. Kasi talagang yung demand is there na kailangan talagang physically fit ka na ulit. Diba? Wala na masakit physically. But paano mo siya in-overcome mentally?
nanonood ka ba ng mga podcast? Mm. Nakikinig ka ba sa mga podcast? May Matinding- pinapanood ka bang shows? Matinding dasalan Diba? ba? Oo, Yung mga- nagdadasal ka ba Kasi everyday? for some people, tama ka dyan, for some people, that's actually the tougher part pa nga eh. Yes. Parang may go signal na 100% good na yan. Oo. Pero yung dito, yun yung Yun medyo yung mahirap. mahirap eh. Excited ako kasi maglaro ulit. Pero at the same time, natatakot ako. And then parang, lagi ko lang talaga pinapanood yung mga previous games since nung UAAP. Pinapanood ko siya, Oh. isa-isa. Pinapanood ko Wow. lahat yung games. Parang iniisip ko, kaya ko ba ulit gawin tong mga galaw ko na to? Ganito pa rin ba kataas yung talon ko pagbalik ko? Kasi nagpipeak ka nun eh, no? Diba? Coming from college and all that. Oh. Yeah. Swerte ko na lang din kasi yung support system ko talaga matibay. As in, yung family ko, yung friends ko, and then, syempre yung teammates ko. Yeah. Pag pumupunta talaga ako sa training, kahit di pa ako nagbobola, lagi silang, kamusta ka na? Ganyan. Parang, minsan inaasar nila ako, tara na, magbola ka na. Ganun sila. Magbola ka na, tara na. Pressure eh. Peer Kaya na pressure. yan. Gumaganon sila sa akin. So, parang, ayun, sobrang excited din talaga ako na makasama sila. And, syempre, ang tagal kong nawala. So, gusto ko din syempre suklian ba yung patience na binigay sa akin ng management, ng coaches, na parang worth it lahat to. Ganun. Gusto ko maging worth it lahat yung paghihirap ko sa start pa lang ng rehab, pagtapos ng operation, matututo ka pa lang ulit maglakad and everything, hanggang sa makalaro na ulit. Yung first game ko, parang Yan, pag-usapan natin yan. hindi Gusto ko siya yan. hindi siya nag-sink in talaga sa akin. Parang nag-sink in lang siya sa akin papunta na sa game. Kasi biyahe tayo nun ate eh. Kailan to? Sa Kasi on tour nga to. On Yeah, tour. on tour. Okay. Andun na ba ako? Montalban yata yun. Ay, Ay, hindi ako naglaro. Rizal. Hindi pa ako naglaro. Sa- hindi, nasa Alaska Sa tayo. Alaska pa. Okay, Okay, hindi ako okay. naglaro. Sa Montalban, parang on the way kami doon. Tapos, lang ko, usual na game routine. Naka AirPods ako, papatugtog, ganyan. Chill lang ako. Usually, nagnanap ako sa biyahe. Bus or whatever. Pero, yun, nung time na yun, parang hindi ako makatulog. Parang biglang nag-sink in sa akin na, nag-flashback talaga siya na, hala, yung nangyari. yung lahat, as in, from the start na na-injure ako. And then, yun, nag-flashback siya sa akin lahat. Pero mabilis lang. As in, mabilis lang. Tapos naiiyak ako. Oh. Naiiyak ako nun. As in, Emotional ka. Oo, naiiyak ako nun. Ito na talaga to, maglalaro na ako. Ito na yung iniintay ko, sabi kong ganon. And then, nung pagdating sa venue, para yung buong leg ko, yung parehas na legs ko, Ano naman parang siyang head? kinukuryente. Alam mo yung feeling na parang- pins and needles, tawag nila yung parang yung ganong ganon, feeling. ano to? Ano na to? Parang, Kaba, excitement. Anong description mo dyan? parang hindi ko talaga siya ma-explain kung ano yung feeling, pero inano ko siya, ang ginawa ko sa kanya, kinommunicate ko siya sa PTs tsaka sa SNCs. Kasi sila naman yung lagi kong kasama. Of course, pag nag-bonding na kayo siguro ng 2 taon, ano? Oo Kinommunicate ko sa kanila. Sabi ko, bakit ganito? Ganito yung nafe-feel ko, ganyan. Basta ang daldal ko, lahat ng nafe-feel ko, nasasabi ko siya. Which is good. Yan. It's a good thing. Kasi anxious ka na eh, no? Tapos parang, di ba ang warm-up natin, blockings, dire-diretso siya. Okay. Parang hindi ko kayang dire-diretso yung talon ko. So parang nag-ano lang ako, okay, isa muna. Tapos sunod, parang dinadahan-dahan ko siya. Tapos nung free spiking na, taas nung talon ko, sabi ko, Wow! taas ng talon ko. Tinatanong ko sila, hala, ang taas ng talon ko, hindi naman ako ganito tumalon, bakit feeling ko ang taas-taas? Ganyan, parang, relax ka lang. Adrenaline. Adrenaline, May adrenaline din Relax kasi. ka lang. So, andun ako sa every time na may time out, lalo na before mag-start yung game, nandun ako, nakaupo ako dun sa cooler. Nag-ano lang ako dun. Nagdi-deep breaths lang ako dun. As in, pinapakalma ko yung sarili. Kanya-kanyang proseso talaga. Pero ang galing, no? Kasi ang tagal niyang nawala for 2 years, I mean, di ba? Pero yung taas ng talon mo, yung attitude mo na for 6 ako kailangan, nandun ako agad. Hindi nawala. Parang that just shows na talagang, alam mo yun, winner ka. Kasi dun makikita yung ugali ng athlete eh. Doon naman natetest kung gaano kagaling yung athlete kapag may setbacks, pag may injuries, 'di ba? Na kapag binigyan ka ulit ng opportunity, ano ba yung gagawin mo? Pero ikaw, 'di ba? May anxiety, medyo kinakabahan ka, but you embraced
your first game and you enjoyed it. Yung first few games, Diba? actually, napakaganda ng, alam mo, naalala ko pag nagko-cover ako noon ng team nyo, di ba? Tapos nakikita namin yung mga nasa likod ng bench, mga kayo, ng mga nakaupo. Parang, for a period of time, alam mo, nakakalimutan mo na sa sobrang tagal. Nga pala si Amy, hindi na naglalaro. Pero tagal ramdam na. mo talaga, boom, na yung factor ni Amy. Na nawala siya lalo sa sa inyo. team talaga namin. Makikita mo kasi yung, hindi ko, sa mga ates ko na nanonood, iba yung taas ng talon niya. Iba yung reach niya, iba yung aggressiveness niya inside the court. And yun yung advantage ng mas bata. Diba? Parang mo naman sinabi, tanda mo, Ate Jen. Ng mas bata. Oy, mas bata na sa akin. Oo nga. Teka, quick question, naalala ko lang, in the 2 years, kasi pangalawang injury mo na yan. Actually, naalala ko pa, kinover ko pa yung injury mo nung college, nung binuhat ka ni Coach Kung Fu, di ba? Ankle naman yata. Ankle, di ba? ankle sprain. O ankle sprain naman. So medyo, these things have happened to you. Doon ba sa proseso na nagtatry ka mag-recover, meron ka bang naisip, in-entertain mo ba yung, parang ayoko na nito ah. Yeah. Talaga? As in, parang, kasi nag-promise ako sa sarili ko nung na-ACL ako nung first time. The first time. Sabi ko, pag na-ACL ako ulit, ayoko na, magre-retire na ako. wow. Sabi ko gano'n. Wow. Tapos nung pangalawa na, parang ayoko naman na mapunta lahat sa wala yung pinaghirapan ko since nung high school, college. Nasa pro na ako, hindi naman pwede na itatapon ko na lang yung opportunity na meron ako. So sabi ko, hindi pwede na susuko ako. Pero in-entertain mo yung thought In-entertain ko, as in vocal naman din ako sa mga team. Gusto ko na mag-retire, ayoko na nito, paulit-ulit na lang. Kaya, So, parang, minsan, na lang siya, ginagawa ko na lang siyang inside joke, na parang, magre-retire na ako, parang ganon. Pero, syempre, di naman totoo yun. Hindi din ganon kadali. Don't say it. Words are powerful. Yeah. Sabi nga nila eh. So, Pero hindi din kasi ganon kadali bitawan yung sport na minahal mo na for how many years. And That's true. eto na din yung nagbuo sa akin kung sino ako ngayon. And madalas tinatanong ngayon ng mga athletes pag nasa pro ka na, anong next step after volleyball? Actually, hanggang ngayon, hindi ko pa din maisip kung ano yung gagawin ko if wala yung volleyball. Yeah. So, Hindi ko, wag mo muna isipin. hindi pa. Isipin mo lang, Maglalaro pa tayo. Oo, lalaro pa. maglalaro Madami ka pa. pang games. Dami pa. Mananalo pa tayo. Ayaw? Mag-champion pa tayo. Tama, there we go. Yan ang kailangan yung kailangan yung Pagtrabahuan i-manifest. natin, Yan ang kailangan yung sabihin. I'm sick of saying also na parang injured si ganito, injured si ganyan, di ba? Parang, we miss her. Yeah. Parang I'm so sick of saying that on TV. Alam mo yung, mas gusto ko yung, syempre, kino-cover kayo na naglalaro. Okay, from setback to comeback. Talagang ibang level nakikita natin ang determinasyon. Kaya nga, boom. Pero syempre, bawat player may kwento kung saan sila nagsimula. Humble Training's proudest match points. Lahat yan pag-uusapan natin sa First Serve. Alright, dito sa The Serve, hindi lang usapang bola, kundi usapang puso din. Uy. Kasi syempre, masarap naman talagang balikan kung paano ka unang na-in love sa volleyball. Kaya Amy, balikan natin ang journey mo. Hindi lang bilang UAAP star and winner, pero bilang scholar, athlete, and now PVL Pro. Teka, matagal na kayong magkakilala, di ba? Because you used to play against each other. Yes. Since high school. Naabutan mo ba siya na hitter, open Yeah. hitter? Hindi alam ng maraming tao yun, na si Jen, na kilalang libero, ay dating open spiker. Nakita ko pa yun. Sa Wait, San Juan. hindi. Team B ako noon. Okay. Hindi kami Nanonood pa ako. nakapag- Hindi Pero ka nanonood nag-abot. siya. Nanonood ako nun. Okay. Oh my God. Anyway, Those sorry. were the days. I'm not trying to embarrass you. Ini-establish ko lang na kayo, hindi lang itong team nyo now, but matagal na kayong Tagal na. magkakilala. And Sobra. yung UST talaga. Nga. Let's talk about that. Okay, your beginnings in kailan ka nag-fall in love with the sport? Grade 7. Okay. Ilang taon ba ako? Hindi ko na maalala. 13, 12. Mga ganon. Mm-mm. Pero nung time kasi na yon, hindi naman volleyball talaga yung Sport gusto mo? ko i-pursue. Gusto ko mag-basketball. Wait, Amy, sa Bulacan ba to? Mm-mm. Okay, sa Bulacan. Gusto ko mag-basketball kasi yung brother ko, sa UE siya before.
naglalaro. Tapos nakikita ko nagta-travel sila. Nagta-travel sila. Parang sabi, gusto ko din mag-travel. Kasi di ba ako nakasakay ng airplane nung bata ako. Yung time na yun. Gusto ko din sumakay sa airplane. Sabi kong ganun. Gusto ko din mag-basketball. So sabi ng kuya ko, try ko daw mag-volleyball. So, siya pa nag-suggest pala. Naghahanap kami nun sa province ng parang training camp or summer camp ng volleyball. Oo, mga clinic. Walang kasi hindi naman din known yung volleyball before talaga. Ngayon na lang nauuso yung mga clinic, yung mga volleyball camp. So parang, ayun, and then nung nag-transfer ako ng school dun sa province namin, yung mga cousin ko kasi nagvo-volleyball talaga sila. So sila yung mga nagkaklara, yung mga provincial meet. Sila yung mga nagaganon. Mga competitive. Yung coach nila nun, nakita nila ako. Matangkad ako nun. Right. Tapos parang, ayun. Actually, hanggang ngayon. Ikaw ba yung nasa huli ng pilahan lagi? Di ba pag matangkad ka, dapat nasa huli ka? Ikaw yun. Okay. Ganon din ako nung elementary. Kaya sabi na, sino matangkad dun sa likod? I-volleyball nyo na yan. Tapos, ayun, nag-training lang ako for a year. Nag-training ako for a year sa Bulacan, sa St. Mary's, yung school ko before. And then, nag-try out na ako sa UST. Kagad, diretso. Kasi yung coach ko doon, nakaka-tune up ng women's volleyball ng UST. Yung kaya may coach. connection. Yeah, oo. So, wala kang experience pa nung nag-UST ka, pumasok kang UST? Like, meron, hindi ka... pero isang taon lang talaga ako Liga-liga. lang ako nag-volleyball. Liga-liga lang yun. Like, literal na... Hindi ka nagpalaro, ganyan. Hindi. Wala akong experience sa ganun. Tapos, kinuha ko ni Coach Kung Fu na dahil nga sabi niya may potential daw ako. Sabi niya may potential daw ako. Tapos, ang inaano niya na lagi niyang sinasabi, kapag nagre-recruit kami, sabi niya, madaling magturo ng skills pero hindi mo matuturo ang height. Right. So, ayun, kinuha alam niya ko yun. ako. Kinuha niya ako, tapos lahat talaga ng meron ako ngayon, sila ni Coach Ian talaga yung nagturo sa akin. Lahat yung, kasi ano pa, ang pangit ng basic ko before, like, di ba kapag right-handed ka ate, left, right, left, baliktad ako dito. Ay, approach. Sa approach ng baliktad yung approach ko. Okay. Tapos naalala ko, first season ko sa UAAP nun. High school. Anong UAP High school yan? to. Anong season yan? 78? 78. Ata, 79. Okay. Buong season, wala akong napasok na service. Wow. So, unforgettable, no? Hindi mo Tas makakalimutan. doon nagkaroon ng, sila Coach Kung Fu na every time na makakamiss ka ng service sa game, meron kang 10 balls na 1 month pagdating ng training. Wala akong napapasok talaga. So, lagi ako nawa 1 month before. Yun pala yun. Tas, ayun, edi buong after nung season na yun, talaga sabi ko, kailangan matuto talaga ako mag-serve. Nag-start ka ba as middle na agad? Kasi matangkad. Oo, pero Dinerecho nag-open din ako nung last playing year ko sa high school. Sa high school. Pero nung nag-college na, diretso middle na kagad. Diba? Pero naalala ko, nung first year ko sa college, meron kaming play na kapag 2 spiker, ako yung mag-o-open para dalawa yung wing. Para if ever na may pasa or like walang pasa, dalawa pa din yung option ng setter. Pampalito lang din. So, okay, pag-usapan natin highlight ng college career mo. Di ba there's that career high na 24 points. May pinag-usapan natin kanina. May sakit ka? Oo, meron ako hindi sakit alam ng noon. tao? Oo. May sakit ako noon, parang The flu game. Amy Hernandez and the flu game. Wow. Meron pala siyang ganun. 24 points. Sino kalaban niyo yun? Ateneo. Okay. Season 85 ba? Ay, 85. 85? Okay. Ayun. Tapos parang, ano lang talaga ako noon, parang, sabi ko, Gaano kalala yung sakit mo nito? ano lang, yung usual na flu lang, Okay. ganun. May lagnat ka? Mm-mm. On fire talaga siya eh. Like literal na on fire din siya sa court eh. Oo. Nag-init, 24 points. Ilang attacks Middle yun? blocker to. Hindi ko na maalala. Oo pero, nga eh, sobrang... Medyo mabigat na, di ba? Pag sinabi mong mahirap 24 yun, mahirap. That is not. Pero ano Sige, yun? take us back to that day. Anong pakiramdam ng araw na yun? Ano naaalala mo? Parang ano lang, parang di ko alam kung nainis ba ako nun sa referee kasi. Oh my God. Kasi parang dapat tapos na yun yung third set. Okay. Gusto na namin magpahinga after. Okay. Kasi nga, ano na yun second round. Tapos parang preparation na din sa Final Four yata yun. Tapos parang,
nagkaroon ng bad call. Okay. And then, syempre, yung momentum nabaliktad. So, Okay. natalo kami nung set na yun. So, parang sabi ko, Ah. okay, ganyan. Buti na lang si Cassie. Kine-credit ko talaga yung 24 points na yun kay Cassie. Kasi syempre, hindi ko na magagawa yun kung di niya ako sa set. Yes. Value, of course. Yeah. Humingi ka ba ng sets? Kasi inis ka na nun eh. Parang Hindi. sinabi ba, kasi taas mo lang dito. Di ba may mga spikers na gano'n? Ah. Dito mo sa akin. Nung una Tapusin kasi, na natin to. nung pagdating ni Cassie sa UST, hindi siya nagsiset sa middle. Puro wing. open Puro siya. wing. Oo. Puro ano. Oo. Parang bibihira lang yung Oo. middle. Parang nainis ako. Parang kinausap ko siya kasi setan mo naman ako. Ganon. Tapos, abang eventually, yung connection naming dalawa, Na-develop. nandun na. Mm. Tapos parang hanggang sa nagkaroon na rin siguro siya ng kumpiyansa na bigyan niya ako ng bigyan. Siguro nung game na yon nakita niya na ako yung mainit that time. So sa akin Well, yung binibigay ng binibigay. 24 points. Yeah. Kahit nga, di ba, wing player, hirap ang 24 Mahirap. points, Jen. Grabe. Grabe, no? Ilang sets yun? 4? 4 sets. Wow. Wow. Parang Sa'yo nasa isang 12. set, girl. Nasa 12 lang yata nung third set. Oo, no? Tapos nung fourth set ko nakuha yung most. Oo. Sunod-sunod. Kasi sa akin Grabe. binigay ni Cassie. Wow. Anong mga sets sa'yo nun? Puro A, B, or running? Puro A lang yata yun eh. Talaga hindi ka Oo. hindi ka ma-check? Tapos zone 5. Credits. Alam mo, boom, yan din yung sa amin sa NU. Mhm. Di ba malalakas din yung wing hitter namin? Of course. Pero iba talaga yung pag crucial na or kapag kailangan na may spark plug. Kasi yung Pampagulat. wings, oo. Yung Pag mga pampagulat. wings, di ba it's easier to Predict. block them eh. Kasi pag kunwari, off yung pasa, Alam mo na. alam mo na ibabato na doon. So, Oo. mababantayan, masasoft block, rebound. Mhm. Pero kapag yung mga hinahabol na quick, na mga Yan ang galing sa mahirap. mga attack line, tas yung mga setters na magaling maghabol, di ba? Like, tumalon ka lang ganun yun, parang ibabato ko Bibigay sa'yo niya. yung bola. Yun yung mahirap bantayan. Siyempre. And, especially sa side ko, na libero, yun yung mahirap depensahan. Basahin. Oo. Kasi, Mabilis na, tapos, hindi mo alam yung a-angle mo eh, kung mahaba ba yung papaluin niya. Matatakot ka din kasi short yung distance, baka matamaan ka sa mukha. So, kudos to your setter, Si Cassie. Cassie, Cassie Carvalho. na talagang minaximize ka niya. Mm. I think, napadali yung buhay nyo. Kasi gano'n naman eh. Sabi ko nga, kapag libero, syempre kami yung sa receive, di ba? Ang pinakamadali talagang point na makukuha namin is to set it to quickers eh. Kasi ang hirap talaga ba na it's either one Unexpected blocker, din. Oh. 'di ba, or no blocker, or pag na-activate naman yung quicker, Ang hirap tapos bantayan. ibabato na sa wing, magugulo na yung kabila kasi Correct. hindi mo na alam kung Hiwalay yung na yung quicker mga- ba yung babantayan mo or yung outside. So, ang ganda rin na na-highlight yung position na Aimee. Kasi 'di ba middle blockers, kaya nga tawag sa kanila middle blockers is to, priority nila is to block. Right. So si Aimee talagang pinakita niya, hindi lang ako middle Taga-block blockers. ko. Hindi lang ako depensa. Yes. O para kayong nagkaroon ng para kayong nagkaroon ng Atake ko din technical breakdown ng Yeah. laro ni Aimee. Okay, one of the things that parang na-amaze ako as, somebody who's covered your Yes. career is yung nakikita lang ng tao obviously is the court and your life on the court, your game. Pero yung pagiging student athlete is it's no joke. Di ba sabi mo Yes. kanina, scholar? Yes. So, that I think that doesn't get mentioned enough na yeah. yung mga nagagawa nyo with your schedule, training nyo, anong oras nagsisimula. Totoo. Minsan, mga iba, twice a day pa. Yes. Depende. Tapos, you have to, you go through lahat ng mga kailangan. How did you balance? Paano yung disiplina na yun? Kasi walang-wala ako nun eh. Hindi mo, at saka ito pa, Wala akong disiplina eh. kapag nag-start na yung AP, mas lalong mahirap. I'm Kasi sure. games, tapos late na matatapos yung games. Yeah, And then you have a exactly. school tomorrow. So, Maaga. syempre yung, kunwari natalo pa kayo, syempre iba pa yung, ay, malungkot ka, 'di ba? Oh. Parang iisipin mo yung mind mo, matutulog ka na lang, pero iniisip mo pa din yung game, tapos meron kang requirements. So, hindi Yun ko nga alam eh. So, paano nakuha ni Aimee to eh. Paano, tell us how do you do that? How did you do that? How did you survive college as a student athlete? Pagpasok ko pa lang talaga kasi ng UST, si Coach Kung Fu, strict na sila sa Studies. ACADS. Mm. Like, if meron kang kailangan habulin sa academics or like
meron kayong exam, i-prioritize talaga yun nila Coach Kung Fu. And ano naman sila parang yung communication nila dun sa parang admin ng school is parang okay naman. So, kunyari, merong student, merong player sila Coach Kung Fu na kailangan mas mag-focus sa ACADS. Nako-communicate nila kila Coach Kung Fu. So, yun. Kung kailangan alalayan, gano'n. Na-establish yung disiplina siguro nung high school pa lang. And then, pagdating nung college, swerte ko na din siguro kasi yung mga ka-blockmate ko, supportive talaga sila. So, if nakakamiss ako ng classes, meron silang notes na pwede kong balikan. So, pagdating ng exam or like may mga mamiss ako na requirements, sila mismo yung nagsasabi sa akin na ito yung ginawa namin, ito yung kailangan ipasa, ganito. Pagdating ng exam, pwede akong tumingin ng notes. Alam mo, Boom, alam mo, Aimee, sobrang laking bagay na supportive yung classmates. Kasi ako din, syempre, Pag naghahabol ka, yes. syempre. At saka yung pag-athlete ka, onti lang yung circle mo di ba? Parang palagi mo lang kasama yung teammates mo, coaches Parang family mo na, yun diba? na yung family mo. So, parang magkakaroon ka ng kaibigan and yun nga, yung support from your classmates, sobrang laking bagay in balancing academics. So, yun din, na-experience ko din yun That's why nung binring up mo, tatanong ko sana sa'yo, parang supportive ba yung classmates mo? Kasi napakahirap, especially kunwari, pag groupings, di ba? Pag hindi ka makapunta. Pero na-experience ko yun nung senior high school. Tinanggal nila ako sa group grupo? namin. Kasi Experience ko din yan. late ako kasi nagpapasa ng, kunyari meron kaming task at hand. Tapos i-distribute siya ng leader namin. Late ko siya napapasa kasi anong oras na natatapos yung training namin? 10 p.m. So, kinabukasan ng class namin, 7 a.m. So, pagtapos pa lang ng training, dun ko pa lang magagawa yung task. So, parang Tinanggal sinasabi ka. nila na nade-delay sila because of me. Yes. So, parang sumama talaga yung loob ko noon. So, nangyayari talaga yun. Nangyayari Which brings me to talaga the siya. question na I'm sure yung mga audience natin, mga ibang inisip, do student athletes get favors? Parang, tumingin na kay Aimee. Aimee, ikaw yung guest, so ikaw sumagot. I mean, pero syempre, there are considerations. Yes, merong of course. leeway, of course, kasi you're representing the school. Pero, parang hindi naman to the point na wala kang gagawin. Yes. Hindi naman okay, ganun. Okay, yun lang naman ang... Kasi, parang eligibility din naman kasi namin yung... True. Actually, hindi talaga ako nag-focus sa grades. Like, nagpapasa talaga ako ng... Pero iba yung rason natin. nagpapasa ako ng requirements. Right, kasi right. parang... Simula nung nag-college ako, parang halos lahat naman ng school, parang performance... na sila oo. So, parang mas malaki yung grade talaga ng mga petas, yung mga performance tasks, yung mga yung mga projects, mas malalaki yung grades talaga. So, kung maayos yung projects mo, if medyo alanganin ka pagdating ng exams, nahahatak nung project. So, ayun, kasi pag hindi naman maiiwasan na makakamiss ka talaga ng exams. For sure. Lalo pag may games. Sigurado yun. Madalas pa naman, pag nakakamiss ka ng exams, either essay or na yung pinapagawa ng mga prof. So yun. And then, constant lang din yung communication ko back then sa mga classmates ko, sa profs ko, kung ano ba yung dapat kong ihabol pa or like, ano pa yung mga hindi ko napapasa, hindi ko pa natitake. So, ayun, nakasurvive na. Yeah, very important yun na talagang dapat mo i-communicate. Kasi may mga teachers na di naman nila alam kung ano yung ginagawa mo, diba? So you have to tell them na, I have a game po, ganito, ganyan. Diba? Anyways, I have a question. Now that we're talking about UST community, your classmates, profs, ganyan. Alam natin, Boom, na iba yung UST when it comes to cheering kapag may game. Alam mo yan, kahit ako, taga-enyo ako, pero pag sinabi na, go! Talagang mapapag-go. Pati nga mga ibang players, diba? nag-cheer. Nakikita ko sa bench. Sa bench, diba? yes. So, ano yung feeling playing and representing UST and having that crowd. The crowd and loudest of all. Diba? Yep. Ano feeling ng ganon? Sobrang
sobrang saya. As in, parang dun mo kukunin yung fuel na kailangan mo sa game. Especially kapag, yung laban, yung parang intense na. Dikti ka na. Oo. Parang, Crucial na. sobrang grabe yung mga crucial NUUST na labanan, ha? Diba? Parang, Totoo. doon mo makikita na parang lagi namin na pag-uusapan pag ganun crucial. Ang daming sumusuporta sa atin. Lahat yan, either nag-absent sila sa work nila, nag-absent sila sa class para mapunta dito, supportahan tayo. Kailangan masuklian natin kung ano man yung binibigay nilang suporta. So, at wala silang mga leeway, walang favor. Yes. Pag nag-absent sila, absent na talaga nag-risk sila Yeah, para makanood ng game. And, ayun, sobrang hanggang ngayon hinahanap-hanap ko yung feeling. Lalo sa game. Kasi Ibang-iba, no? ibang-iba. Lalo na kapag yung mga kalaban natin sa pro, sila lang yung chini-cheer. Right. Oo, parang medyo... Hindi ka sanay. Sanay naman Okay. Hindi naman maiiwasan yung ganon. Kasi nga, syempre, hindi naman natin makokontrol kung sino yung susuporta sa atin. Yes. So, Yun na yung new challenge. That's the new challenge for you guys. Diba? It's not, wala na nadaanan nyo na yung college. Yes. You know, that's how it is. College, kumbaga, na ano nyo na yun, nalipasan nyo na yun, and naramdaman nyo na yun, but it's now on to a different challenge. Yun yung nilulook forward namin ni Ate Jen ngayon na madala namin sa PVL, yung mga dadating na mga rookies sa PVL. Hopefully, madala natin yung crowd ng UAAP sa PVL. Or, kahit na wala sa inyo yung crowd, yung alam mo yun, yung lumalaban kayo yung against a crowd na malakas. Yes. Diba? Yes. Ako, sanay ako dyan. Hindi, Kasi diba? bago kami mag-champion, correct. Yun talaga kami. Lagi yung pinag-uusapan yes, yun. nila Bella na may mention. I remember. Meron lang tatatlo, aapat yung nanonood. Gusto nyo kayo yung makabalik ng crowd. Yes, yun talaga yung parang naging motivation Alala ko namin. yan. Na, wala nanonood sa atin. So, Yeah. galingan natin. I Para remember, may manood. Para may Kasi kung sumuporta. hindi tayo mananalo dito at patawa-tawa lang tayo, Wala talaga manonood. wala talagang seseryoso sa atin at susuporta. Grabe. Ang ganda ng usapan. We're talking about perseverance, passion, and imagine being at the top of the volleyball food chain. Tapos, honor student pa. Intindi. Ay, for sure, boom. Kaya hindi nakakapagtaka na ang dami talagang how to be you, I me. Pero syempre, surface pa lang to. Let's dive in deeper into your journey. Alright, eto na, Amy. We've got questions for you. And the deeper we go, the more interesting they get. Parang volleyball lang tayo. No? Yes. Meron tayong mga sets. Here in The Serve, meron tayong 3 sets of questions. 12 in total. Kailangan mo lang pumili kung odd or even. Lang yun. Odd or even number para malaman natin kung aling questions ang sasagutin mo. Kaya, Amy, anong pick mo? 3. 3. Hindi 3. Odd. Okay. Yeah. Okay. Odd. Sige. Go, Amy. Okay. Okay, ako magbabasa. When you're not training or playing, what's a hobby or passion that others might know about that helps you de-stress and stay balanced? Importante yan. Ako talaga, family ko. Like, if hindi man ako makakauwi sa Bulacan, tinatawagan ko, lalo na yung mga pamangkin ko. Parang sila yung nagpapasaya sa akin. Kunyari, malungkot ako, or like, nasa-stress ako sa laro ko, or like, hindi ko gusto yung outcome, or like, yung pinerform ko. Tinatawagan ko sila, tapos kakamustahin ko sila kung kamusta sila. Tapos, if kaya nila na puntahan ako, or like, if kaya namin mag-eat out, or like, mag-bonding, yun talaga. Parang, at least, hindi ko masyadong naiisip yung volleyball. Hindi ko talaga siya naiisip pagkasama ko yung family ko. Nakafocus lang ako sa hindi nyo kanila. pinag-uusapan, hindi nyo... Mapag-uusapan siya, pero hindi siya yung main topic. Yes. Okay. So, parang, ayun. And then, after nun, meron na ulit akong motivation. Like, meron na ulit akong fuel para ipagpatuloy kung ano yung ginagawa ko. So, family talaga. Yeah. So, I mean, next naman, you have to choose a number under growing pains. Odd or even? Odd or even. Even naman tayo. sige. Okay. 6. Okay. After learning about your injury or after it happened, did it feel like a major handicap to reaching your goals? Yan yung medyo tinouch din natin yan kanina na parang, nung naramdaman mo siya,
Lalo na yung pangalawa. Yeah. Sobrang hirap mag-recover talaga from an injury. Hindi yun yung nakikita ng mga nanonood. Kasi alam lang nila nagvo-volleyball lang kami. Pero hindi nila alam yung sacrifices, yung hirap ng pag-recover from an injury. Kasi nga, yung physically kaya yan eh. Kaya yung pero yung mentally na parang tatanungin mo yung sarili mo, i-question mo lahat ng pinagdadaanan mo. Yun yung mahirap kasi kung hindi ka talaga matibay, hindi matibay yung loob mo or like yung mental state mo, mahihirapan ka mag-recover kasi yun naman yung laging sinasabi na, yun nga, yung parang sinabi mo din kanina, Boom, na kahit bigyan ka ng doctor ng clearance, if hindi ka ready mentally, hindi ka makakapaglaro hindi mo malalabas kung ano talaga yung laro mo, hindi ka makapag-perform, hindi ka magiging masaya kung hindi ka mentally ready. Yeah. And honestly, I've seen it in different sports na marami rin hindi na parang nakabalik sa sarili nila. Yeah. Yung sarili nila, when I say that, yung kanilang game talaga, even if they're 100% healthy. So, it takes a toll talaga, no, my God, I'm sure. Sobra. Sa mental health. Yeah. Right? Okay, doon naman tayo sa behind the jersey. Okay, pick a number, Amy. Odd. Odd tayo, which is 9. 9. That's Jersey my jersey natin. number. Now that you've gone through an ACL injury, what's the biggest realization you had about yourself on and off the court? May mga discoveries ka ba? Yes. May mga nalaman ka ba sa sarili mo na hindi mo na-realize before the injury? Madami. Sobrang dami. Okay. Sige, bigyan mo kami ng examples. Na parang marirealize mo na dun pumapasok yung parang ki-question mo, anong after ng career ko ngayon? Anong after ng volleyball? And then yung kung gaano kahalaga talaga yung patience sa sarili, sa journey na tatahakin mo. Kasi hindi naman laging smooth yung flow I'm sure. nung recovery talaga. Kasi may timeline ka, pero hindi yun masusunod talaga. Like, hindi siya smooth. 2 years na halos. 2 years. Supposedly, like, 9 Supposed to be. parang 9 to 12 months naka-recover ka na. Pero, ayun nga, ang hirap nung journey. Tapos, yung patience talaga. Yung patience, yung parang Natetest talaga. Natetest talaga. So, prior to the injury, would you consider yourself a patient person? Or hindi ka pasensyoso, tas naging pasensyosa ka dahil dito? Mas nag-grow siguro yung pasensya ko, hindi lang sa sarili ko, kundi dun sa journey na kung anong meron ako. Kasi nga, wala na bang ibang choice? Okay, sige, hindi nasunod to or like, hindi pa kaya. Bakit pipilitin? Okay. So, parang magtiwala lang din dun sa process. Kasi, yun nga, sa injury kasi, nakadepende talaga sa athlete, dun sa tao mismo, kung kailan siya magiging okay. Depende siya sa katawan, depende siya sa utak. So, parang, yun, ang dami kong na-realize. And then, isa na din dun yung parang, kung gaano kahalaga yung oras na ibibigay ko sa pamilya ko. Like, kailangan ko talaga gawa ng paraan. Kailangan ko silang isama palagi. Kasi, sa kanila talaga ako humuhugot ng... Ganda nun. Yeah, yung nangyari sa'yo brought you closer to your family, no? Kasi mahirap din talaga pagdaanan yung injury mag-isa. Especially, yun nga, kapag eto na yung kalaban mo. Kailangan talaga merong mag-cheer up sa'yo, di ba? Iba yung, andyan yung presensya ng pamilya. So, Amy, ang dami ko natutunan, Boom. Kahit na araw-araw kayo halos magkasama. Oo, ang dami ko pa rin natutunan. Especially, syempre, yung point of view ng na-injure na dapat maging patient ka, di ba? Dapat ganun din ako. Hindi porket hindi ako injured, hindi ako patient, di ba? Parang sa ibang aspect naman. Like sa growth, maybe sa, 'di ba, yung pag-i-improve kapag may setback sa games, pag hindi maganda yung games ko, 'di ba? So ganda I'm also learning. Ganda ng takeaway mo, partner. Diba? Ganda nun. I'm also learning. So saludo ako sa journey mo, Amy. Pero sabi nga nila, there's nowhere to go but up. Kaya this time, let's take it higher with above the net.
All right, I mean, above and beyond na tayo. Now that you're past the comeback stage, let's talk about moving forward. After your comeback, ano ang main goal mo? Maging consistent winner ang Cherry Tigo? Or are you aiming for national team? Ano ba? Ooh. Nagfo-focus lang talaga muna ako dito sa team. Pero kung bibigay yung opportunity ulit na mag-represent ng country, why not? Pero ayun, ang goal talaga is, main goal ko talaga is maging healthy talaga all throughout. Kasi hindi ko magagawa lahat yan if hindi ako healthy. So, Oh, matagal ka na hindi naglaro. Kailangan maglaro ka muna. We need to see you on the court. All right, next one. Sige. So, now I mean that you shared your life, 'di ba? Na nakikinig na yung mga fans ngayon. Siyempre, hindi nila alam most of your story. Kung ano yung pinagdadaanan mo off the court. So, paano mo gusto makita ka ng fans? Like, pag nabanggit yung pangalan mo, ano yung gusto mong naiisip nila about you? hirap na. Malalim, no? Lalim. Gusto ko talaga yan si Jen. Umuga. Gusto ko siguro maalala nila sa akin yung hindi ako sumuko. Hindi ako Ganda sumuko kahit gaano kahirap, kahit minsan parang imposible na, pero you know, diyan naman si Lord, lagi siya gumagawa ng way. So, yeah. Okay. Parang tinamaan ako doon. din. Maganda yun. Okay, off the court naman. Anong, para lang maiba yung mood ni Aimee kasi nagiging emotional yung kasama natin. Anong project or passion mo ngayon na you're obsessed with right now or you're excited or baka meron yung fans na hindi alam na you're into? Talaga ngayon pinapalakas ko talaga yung katawan yun ko. Talaga. Nagfo-focus talaga ako sa okay. pagiging healthy. Okay. So, yun talaga, Understood. maging healthy. Ano ba to? Meron ka bang strict diet na binibigay sa sarili mo? Wala naman. Pero syempre, kailangan maging fit pa din. Ganyan. Pero aside from that, walang talaga. Kasi after training, drained ka na madalas eh. Parang, So, wala na masyadong extracurricular activities? if merong energy pa, ganyan. How about makeup, Aimee? We love makeup. Ganun ba? Yes! Banding namin natin. Akala ko nga sasagot niya, I'm an influencer. So, diba? Sabihin mo yan. sabay ganun, diba? Ayun, nagme-makeup or like gumagawa ng mga contents for the brands. Yes. Ganyan. Yes. Good for you. And then aside doon, ano pa ba? Nakikipag-date. Uy! Ngayon pa lang niya sinabi, wala na tayong oras. Next topic na yan. Ngayon lang, bakit ngayon lang na-bring up? Grabe, I love it when kitang-kita pa rin ang passion sa mata ng former and current volleyball players. Can relate ako dyan. Okay, kaya ako rin, I completely agree now that I know some of the stories and I know more now from you guys. We're approaching the end of our podcast, as we mentioned. Let's test our guest here, your passion with parang one-word answers. Okay, yung kanyang, natin. Mabilisan ba to? Set point. Kailangan, Yes. sagot agad. Yes, one-word Mga quick answer. attacks, Kung pwede. Aimee, eto na. Smash questions only. Don't think too much, Aimee, okay? Okay. Just follow what's in your heart. Straight to the net. Let's go! One thing na masarap balik-balikan sa volleyball, Sa volleyball. ay yung intensity ng game. Okay. Intensity. Someone who motivates me is... My dad. Okay, shout out to Dad. Hi, Tito. One thing na mamimiss ko when I wasn't playing volleyball professionally is yung teammates ko. Aimee Hernandez before her PVL injury was... Determined. Okay. If my life was a song, that song would be... Hindi ako maalam sa song. Ano ba? Pwede bang pass yan? Hindi ako maalam sa song. Okay. Aimee Hernandez after naman recovering from her injury is... Mas porsigido. Something I miss in UST is... Community. Oh, Akala ko definitely. pagkain sasabihin niya. Pero Ay, sige, dami community rin na dun rin. kainan eh. Okay. What I'm looking forward to in the next few years Few years. is... Maging healthy. That's a good, Yeah. that's a good one. When I hear Cherry Tigo, the first word that comes to mind is... Family. The word that describes my training grind is...
focused. I'm Aimee Hernandez, and my comeback story is all about... Passion and determination. Wow. There you go. There you That's so go. nice. Woo! Aimee, thank you very much for spending time with us, but not only the time, but sharing your story. Sabi mo nga, hindi nyo na pag-uusapan to pag kayo-kayo lang, pero you sat down with us and you really told us your redemption story. Yeah, Salamat. and ang daming athletes na makaka-relate nito kasi syempre, ang daming setbacks, diba? Injuries, and you sharing your story, your own story will definitely inspire a lot of athletes. For sure. All right, from Isko days to her rehab hanggang PVL comeback, Aimee is one big win story. Definitely, Boom. I love it kapag may comeback sa volleyball. Basta wag lang sa mga ex. Uy! Ubusan na naman tayo ng oras eh. May follow-up question ako eh. May follow-up question ako eh. Sige na nga. Oh my gosh. Sige na nga. Pero if merong volleyball star na gusto kayong magkaroon ng comeback and get that match points, pwede rin ano ba ang sagot ko dito? For me, ang naisip ko lang talaga na may same story is Joymi Cagande. How about you? Ooh, Joymi. I love Joymi. I'm a big fan. I'm a big fan of Joymi. Ako ayoko nag-iisip ng mga I don't like to focus kasi dami ko nako-cover na injury. So I wanna just imagine players to be healthy. Yes, yun na yes, yun, please. sa akin. Yes, please. Kaya mga ka-serve, what's your call? Sinong gusto nyo magkaroon ng comeback? Or si Aimee na ba ang ating comeback queen? Anong pick nyo? Yes, drop your thoughts and follow The Serve on Spotify and our other social media pages. Until next time, guys. Basta remember, deserve mo rin magkaroon ng comeback era. See you all soon! Bye. Thank you, Aimee! Thank you. Thank you, Aimee!